Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Glory to God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, shall we worship the Lord. For God inhabits the praises of His people. Ang Diyos ay nanahan sa pagpupuri ng kanyang mga. Hallelujah, hallelujah. It invites the presence of God. Ayan ang emphasization ng Panginoon sa pagpupuri. Hallelujah, sa kanyang pangalan. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God, hallelujah. Glory to God, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Amen and amen. Mayroon pong prayer request dito. Complete healing kay Matthew Alexander. At pamintin ang kanyang dugo. So, pag-pray natin sa Panginoon. At ating pong message ngayon ay missing in action. Nakaligtaan ang mga paggawa o napabayaan sa paggawa o hindi gumagawa. Kaya nga tayo ay mayroon pong gawa. Ang panampalataya mayroon gawa sa Panginoon. Dahil po, yung sabi po sa John chapter 13 verse 36, 37, 38, according to the scripture, and Simon Peter said unto him, Lord, whither goest thou? Jesus answered him, Whither I go, thou cannot follow me now, but thou shalt follow me afterwards. And verse 27, Peter said unto him, Lord, why cannot I follow thee now? I will lay down my life for thy sake. At sa verse 38, Jesus answered him, Wilt thou lay down thy life for my sake? Verily, verily, I say unto thee, the cock shall not crow till thou hast denied me thrice. Tayo po manalangin. Kasama po ang prayer request dito. Mapagpalang Ama at mga pangyarihan sa lahat, Ikaw po, Panginoon, ang siyang magpapala, magbibisyon po, Panginoon, Lord, sa iyong mga salita, Panginoon. Amin pong nabasa ngayon. Bless niyo po, Panginoon, Lord, about this let your Shekinah glory dwell upon this place. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Hallelujah! In the name of Jesus Christ. Pour out the Holy Ghost fire. Pour out the Holy Spirit po, Panginoon, Lord. And healing of the Holy Ghost po, Panginoon. Pagalingin mo si Matthew Alexander po, Panginoon, Lord. Lagrimas, Panginoon, upon his this, Panginoon. By the power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Ghost. By your stripe for health, Panginoon, Lord. Ano man maski karamdaman, pagalingin niyo po, Panginoon, Lord. O God, ang anak po, Panginoon, Mr. Franz, Panginoon, si Radial po, Panginoon, na-stroke daw po, Panginoon, pagalingin mo siya. Iunat mo ang iyong pagpalang amay sa kanya, Panginoon, Lord, kung ano man pagkamali, pagalingin mo siya po, Panginoon. There is healing, there is deliverance, there is salvation, there is miracle in your name. In Jesus' name. Everybody say, in Jesus' name. By the blood of Jesus, we receive healing, we receive miracle, we receive revival, we receive salvation and power in Jesus' name. Amen and amen and amen. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Makaupo tayo at kamayan natin ang ating katabi. Sabi natin ang missing in action. Nakaligtaang gumawa o napabayaan na hindi po gumawa. Na hindi po sumang-ayon at hindi po sumunod. Kaya, ang salita ng ating Panginoon ay nagbigay ng babala kagaya po kay Pedro. Sinabi dito sa Tagalog, ang sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, saan ka paroroon? Sumagot si Jesus, sa pawarunan ko ay hindi ka makasunod sa akin. Ngayon, ngunit pagkatapos ay makasunod ka. Sinabi sa kanya ni Pedro, Panginoon, bakit hindi ako makasunod sa iyo? Ngayon,
ang aking buhay ay ibibigay ko dahil sa iyo. Sumagot si Jesus, ang buhay mo bagay iyong ibibigay dahil sa akin. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi titilaok ang manok hanggang sa ikatila mo ako ng makatlo. Hindi titilaok ang manok hanggang hindi niya ikaila ang Panginoon ng 3 beses. Sa makatuwid, ang salita ng Panginoon ay nagbibigay po ng babala na hindi tayo manangan sa ating pangako. Kailangan natin sabihin natin, ay sa tulong ng Panginoon. Sa tulong ng Panginoon ay magawa ko. Sa tulong mo po, Panginoon, ay makasunod ako. Sa tulong mo po, Panginoon, Lord, matupad ko ang aking pangako po, Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Panginoon na hindi natin makaligtaan ang ating mga pangako, na hindi natin mabayaan ang ating mga sinasabi, hindi natin pinabaliwala ang ating mga itinalaga sa ating Panginoon. Kailangan mo ang iyong mga sinasabi, ang iyong mga pangako, ang iyong pong mga panata sa Panginoon, kailangan mong tutuparin. Kaya, missing in action, MIA, yan ay kadalasan ay nakaligtaan, napabayaan. Na ang missing in action, tinatawag na present in the body, but absent in the spirit and in the soul in the Lord. Present ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang espiritu, kanyang kaluluwa, wala sa Panginoon. Yan ang tinatawag ng missing in action dahil presente ang iyong katawan, ngunit ang iyong kaluluwa, ang iyong espiritu, wala sa Panginoon na kalatanaw. Ang nais po ng Panginoon na nakasintro tayo sa Kanya, nakapokus po tayo sa ating Panginoon, susunod tayo sa Panginoon. Kung tayo ay sunod sa Kanya, kalimutan natin ang ating sarili, kalimutan natin ang lahat dahil sa Kanya. Dahil sinabi sa Luke chapter 9 verse 23, if any man come after me, let him deny himself and take up his cross and follow him. Kailangan mo kalimutan mo yung sarili, pasanin mo ang cross mo at susunod sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Nakaligtaan mo, hindi mo matutupad ang pangako mo kung hindi mo kaligtaan, kung hindi mo ipaubaya ang buhay mo sa Panginoon, kung hindi mo kalimutan ang iyong sarili, kung hindi mo tanggihan ang iyong sarili. You need to deny yourself. You need to take up the cross. Ipasanin mo ang cross mo. Yan po ang sakripisyo sa ating Panginoon. Kaya sinabi ni Pedro, Panginoon, susunod ako sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, susunod. Hindi ka makasunod sa akin, ngunit pagkatapos dito ay makasunod ka na. Panginoon, ibinigay ko ang buhay ko dahil sa iyo. At ang sabi ng Panginoon, bago tumilaok ang manok ng 3 beses, ipagkailan mo ko. Ng 3 beses. Bago tumilaok ang manok ng 2 beses, ay pagkailan mo ako ng 3 beses. Before the cock crow, twice, he will deny Christ. Thrice. Kaya, marami pong mga panata natin sa Panginoon na susunod po tayo sa Kanya. Gaganapin natin ito. Ngunit, kailangan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Kailangan mo ng Espiritu ng ating Panginoon. Kaya kung mayroon ka ng Espiritu ng Panginoon, magawa mo. Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ which strengtheneth in me. Magawa mong lahat. Magawa mo ito kung nandyan si Kristo sa buhay mo, kung nandyan ang Espiritu ng Panginoon, kung nandyan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya, magiging missing in action ka, wala kang gawa, hindi mo na natupad ang iyong pangako. Parang sabi mo gusto mo tutulungan ang iyong mga anak, tutulungan mo ang iyong pamilya. Ngunit kung nakaligtaan mo ang iyong pagtupad sa iyong pangako, you are missing in action. Mamahalin kita habang ako nabubuhay. Ngunit nandun ang pagsubok ay tinalikuran niya na. Mamahalin. Susundin ko. Alagaan ko kayo. Nung nandyan ang mga pag-uusig, iniwanan niya na. Mamahalin lang kung mayroong kaginawaan. Ngunit kung na ang persecution, talikuran na ang kanyang mga panata sa Panginoon. Kaya, magawa mo ang lahat ito.
hindi mo makaligtaan ang iyong pangako. Hindi mo mapabayaan ang iyong mga salita kung ang iyong sarili ay tanggihan mo. You need to deny yourself. Kailangan mo kalimutan mo yung sarili. Kailangan mo ipako mo yung sarili kay Kristo. Kailangan mo ilagak mo ang buhay mo sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. We need to deny yourself. Sabi sa Luke chapter 9 verse 23. Kaya, kung tayo nangako sa Panginoon, mahirap po masasabi natin, gagawin ko ito. Gagawin ko ito. Mas mabuti ko sabihin nyo, kung luluubin ng Panginoon. Hallelujah. If the Lord swear, kaya nasabi niya, what is your life is even a day for a little time and then vanished away. Anong buhay mo kagaya ng isang singaw, pagdakay ay nawawala. Sabi sa James chapter 4, verse 16. At mas mabuti sabihin mo, kung luluubin po ng Panginoon. Kaya, ang ulit kapanahunan ngayon, narito tayo sa Luke 1. Malahiningang mga manampalataya. Bakit malahininga? Yan ang mission in action. Kulang po sa gawa. Kulang po sa pagtupad sa utos po ng ating Panginoon. Ang mission in action ay tinatawag ng malahininga. Kaya sinabi sa Revelation chapter 3 verse 15, I know thy works. Alam ko ang iyong mga ginagawa ngayon. That thou art neither cold nor hot. Ngunit ikaw ay hindi namang malamig, hindi namang mainit. Ano ang kinalagayan mo? I would not were thou cold or hot. Hindi ba kayo malamig o mainit? Ang sabi ng verse 16. So then, because thou art lukewarm, hindi ka malamig, hindi ka mainit, dahil ikaw ay maligamgam, malahininga. Ang malahininga, ang sabi dyan, neither cold nor hot, at ang wika ng Panginoon, I will spew thee out of my mouth. Isusuka kita sa aking bibig. Isusuka kita sa aking bunga. Ibig sabihin, kung tayo malahininga sa Panginoon, hindi ka tanggapin ng Panginoon. Isusuka ka ng Panginoon. Itaboy ka ng Panginoon. Kahit anong kapit mo sa Panginoon, itaboy ka ng Panginoon dahil malahininga ka, nang lalamig ka. Kailangan ibalik mo ang alam mo sa Panginoon. Ibalik mo ang pangako mo sa Panginoon. Tunuparin mo ang mga panata mo sa Panginoon upang hindi makaligtaan ang iyong mga gawa. Dahil sinasabi James chapter 2 verse 26, faith without work is dead, and the body without spirit is dead. Ang pananampalataya na walang gawa, patay. Ganun rin ang katawan na walang espiritu, patay. Sa huling kapanahunan ito, maraming mga mananampalataya, marami po nagsisimba sa Panginoon, but they are lukewarm. Ang lukewarm, yan ang mission in action. Kulang sa paggawa ng mabuti. Kulang sa pagsunod sa Panginoon. Kaya narito na sa lukewarm, yan tinatawag ng lalamig sa Panginoon. Kapag nalalamig na sa Panginoon, wala ng katuwiran, wala ng kabanalan. Wala ng katuwiran, wala ng kabanalan. Pinapaira na lang ang aral ng mundong ito, ang uso ng mundo, ang passion ng mundong ito. Kaya sabi po ng Panginoon, huwag nating sang-ayunan ang mundo. Sa Romans chapter 12 verse 2, be not conformed to this world, and be transformed by the renewing of your mind, that ye be proved and acceptable in the perfect will of God. The perfect will of God is to do your promises to the Lord, to fulfill your promises to the Lord, that there is an action. Hallelujah. There is a fulfillment of your promises to the Lord, your commitment to the Lord. Italaga mo ang buhay mo sa Panginoon. Ibalik mo ang pangako mo sa Panginoon. Parang mag-asawa na sinasabi, magsasama kayo sa hirap at sa ginawa. Sabi ng iba naman ng mga materialistic, sarap lang. Sasaya lang, sa hirap siya na lang.
Kaya marami ngayon na naghihiwalay dahil naghihirap na. Nung masagana pa, sama-sama sila. Nung maganda, gwapo pa magsama, nung pumangit na, iniwanan na. Kaya missing in action, kulang na sa gawa, hindi na tinupad ang kanyang pangako. Kaya ang paglilingkod natin sa Panginoon hanggang buhay, hanggang may buhay ka, maglingkod ka sa Panginoon. Tumarin mo ang pangako mo sa Panginoon upang may action ka sa Panginoon. Hallelujah! Para may action ka sa Panginoon. Yan ang nais po ng Panginoon sa ulit kapanahon nito. Dahil kapag wala po tayong action po sa Panginoon, you will be left behind. You will be left behind. Gusto mo maligtas, gusto mo marapture, but if you miss your action to the Lord, you will be left behind because you are lukewarm. Kapag lukewarm ka, isusuka ka ng Panginoon. This last day, we are in the preparation day. Narito na tayo sa ulit kapanahonan, darating ng Panginoon, nangungusap ang Panginoon na kinakailan maging handa kayo. Maging handa kayo. Dahil natupad na ang mga hula sa mga kasulatan, ang River of Euphrates ay natutuyo na. Ang apat na anghel na destroyer ay pinakawalan na upang magsira sa 1/3 of the population of this world. Kaya kailangan mo ang init sa Panginoon. Kailangan mo ang init sa Panginoon. Kailangan mo Holy Ghost fire tayo. Kailangan mo puspos mo tayo ng Holy Ghost. Hallelujah! Sabihin mo sa akin, Lord, I need your Holy Ghost. I need to fill me by the Holy Ghost. Hallelujah! Kaya sinabi sa Ephesians chapter 5 verse 18, be not drunk with wine wherein exists, but be filled with the Holy Ghost. Huwag kang magpakalasing sa mundong ito. Huwag kang magpalasing ng alak sa mundong ito. Kundi magpapuno ka. Kundi magpapuspos ka ng Espiritu Santo upang maghanap mo ang panata mo sa Panginoon. That there is no missing in action, but it is the fulfillment of your action. Hallelujah. Kaya may kasabihan, pasulti ama yung lalaki, pabuhata, walang kalaki-laki. Ibig sabihin, magaling manalita, ngunit pabuhata, walang gawa. Kaya gusto po ng Panginoon, mayroon pong pagtupad sa salita ng Panginoon ng ating mga panata sa Panginoon. Parang sinasabi sa mga binata talaga, kung mamahalin mo ako, ibigay ko sa iyo ang bituin at buwan. Nung nagmamahala na, binigyan niya ng bituin at buwan kasi may black eye palagi, may suntok palagi. Yan na ang mali. Umisin ang aksyon ng kanyang mga panata. Kaya gusto po ng Panginoon at tutuparin natin ang mga panata natin sa pagdalit ang Panginoon. Sa mga nagkaroon ng panata sa Panginoon, hindi niya tutuparin. He will destroy your works. Sinabi sa Ecclesiastes chapter 5 verse 6, He will destroy your works kapag hindi mo tinupad ang iyong panata. If you will miss your action, God will destroy your works. Kaya, ang mga tumanggap sa Panginoon, sinabi dito po sa Luke chapter 8 verse 13 and 14, naging katulad sila sa nayasik sa bato, nayasik sa dawagan. Ang nayasik po sa mga bato-bato o sa the rocky, they on the rock are they which when they hear and receive the word with joy. Ay yung mga nayasik sa bato-batuhan o sa rocky, yung mga tumanggap ng salita ng Panginoon, galak na galak, and these have no root. Nakarinig ng salita ng Panginoon, tinanggap ang salita ng Panginoon dahil hindi sila umugat sa salita ng Panginoon, which for a while believe na sila ay naniniwala, and in time of temptation fall away. Dumating ang mga pagsubok, sila ay nalaglag. Silang nalaglag. Kaya kailan magkaugat po tayo sa salita ng Panginoon. You need to be grounded and rooted in the Word of God. Hallelujah, hallelujah. Kailangan mayroon tayong salita ng Panginoon. Mayroon kang Word of God. Mayroon kang Word of God sa iyong puso, sa iyong isip, upang magkaugat ka. Kaya ganoon na lang sinabi sa Psalms 119 verse 11, Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against Thee. In Psalms 119 verse 11, ang iyong mga salita na natili sa aking puso upang maganap po ang iyong mga kautusan, upang hindi ako magkasala sa iyong Panginoon. Kaya,
para hindi ilayo tayo sa tukso, huwag natin kaligtaan ang prayer natin sa Panginoon. In Matthew chapter 26, verse 40 and 41, he said, "Can you watch with me an hour of prayer?" Hindi ba kayo makapanalangin sa akin isang oras ng panalangin, higit sa panalangin? Watch and pray! Magbantay ka't manalangin! The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Ang espiritu gusto manalangin, ngunit ang laman ayaw, tinataman, natutulog. Kaya, you are missing in action, nakaligtaan mong panalangin, nakalimutan ng manalangin dahil sa pagod, natulog na lang. Kuminsan dahil sa pagod na sa pagmamadali, lumakad ng hindi nanalangin. You are miss the blessing of God. Kaya missing in action. Kaya, before you will go, before you will sleep, before you will do something, you need to pray to the Lord. Don't miss the action of prayer. Huwag mong kaligtaan ang hallelujah, gawa ng panalangin sa Panginoon. Because if you pray to the Lord, you are connecting the power of God. You are connecting the protection of God. You are connecting, hallelujah, the shield of God. Nakikabit ka sa pananggalang ng Diyos. Ang inihasik po sa dawagan, ang sabi dito, and they which fill among terms are they. Ay yung naihasik sa tinikan, which when they have heard, nung sila nakarinig, go and forth and are choked with cares and riches and pleasure of this life. Yung mga nakarinig ng salita ng Panginoon ay naharangan sila, nabarahan, hindi nakahinga. Sila ay nabigti. Para sila nabigti, sila ay salakal. Kapag nasakal ka, nabigti ka, hindi ka makahinga. Hindi nakahinga, hindi na makilos, para nabigti, parang nasakal sa mga pagsusumakit sa mundong ito, sa kayamanan sa mundong ito, sa abala sa mundong ito, sa mga bagay na kakalayawan sa mundong ito. Kaya yan, you are missing in action to the Lord. You are missing the cares of God because you are not connected to the Lord. Kaya huwag kang mag-abala sa mundong ito. Huwag kang mag-abala sa kayamanan sa mundong ito. Huwag kang magpasakal sa mundong ito. Kailangan mo, hallelujah, hallelujah, magbunga sa Panginoon. Magpakasakdal sa Panginoon, purihin at Panginoon, hallelujah, hallelujah. Kaya nga, sinasabi nila, kinakailangan magpakasal ka. Kapag magpakasal ka, para kang magpasakal. Kasi, huwag ka na maghanap ng babae, lalaki, kasal ka na. Kapag hindi mo tinupad, you are missing in action of your words. Kinalagdan mo yung pangako sa Panginoon. Kaya kapag kasal ka na, ikaw ay nasakal na. Huwag ka na maghanap ng iba. Hello? We are going to perfection. Ang hinahanap ng Panginoon ngayon, we are going to perfection. Magpatuloy tayo sa kasagdalan. Magpatuloy tayo sa kabanalan. Magpatuloy tayo sa kaganapan, sa katuwiran sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amen. Yan ang kailangan natin dahil without peace and holiness, no man can see the Lord. In Hebrews chapter 12 verse 14. Magpatuloy tayo ng magkapayapaan, magpatuloy tayo ng kabanalan. Kung wala nito ay hindi natin makikita ang Diyos. Kaya ang huling kapanahonan ngayon, they are missing in action. There are no more holiness. May holiness na sila. Ang holiness nila sa puso na lang daw. Ganyan ang Diyos tumitingin sa puso. Ang Diyos tumitingin sa puso, ngunit hindi lamang sa puso. Kinakailangan ay nakita ko sa loob at sa labas. Hallelujah! Kaya mayroon pong kabanalan, mayroon pong kasakdalan, mayroon pong katuwiran, mayroong kaganapan ang iyong pangako sa Panginoon. Tutuparin mo! Hallelujah! Maging kabungay po tayo sa Panginoon. Kaya this last day, ang sinabi po ng Panginoon sa Matthew 24, verse 12, 13, and 14, pansinin mo ang sinabi po ng Panginoon. And because iniquity shall abound, dahil po sa kasamaan,
Dahil po sa kasamaan, the love of many shall wax cold. Dahil sa kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay naging malahiningan na. Nagiging lukewarm na. Nagiging malahininga. Nanglalamig na. Nanglalamig ka na ba sa iyong asawa? Kapag nanglalamig ka na, malahininga ka. You are missing in action. Huwag mong pairalin ang panglalamig mo. Kailangan lalabanan mo. Kailangan magpainit ka sa Panginoon. Magpaalam ka sa Panginoon. Magpakapuspos ka sa Espiritu ng Panginoon. Hallelujah! Kaya nga, sinabi sa verse 13, but he that endure into the end, the same shall be saved. Magpatuloy po tayo sa hirap at sa ginawa. Magpatuloy po tayo maglingkod sa Panginoon. Magsamba sa Panginoon. Sa paggawa sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen! At sinabi sa verse 14, pansinin natin sa verse 14 ang sabi ng Panginoon, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then the end shall come. Kailangan ibahagi natin ang salita ng Panginoon. Ipangaral natin ang salita ng Panginoon sa lahat ng kinapal, sa lahat ng mga tao, at darating ang wakas. Salamat nung nakaraang linggo tayo nagbibigay ng plan of salvation, pag-television tayo doon, dyan sa Doña Pritcha, doon sa ikot. Salamat po sumama. Maranasan mo ang pagbahagi po ng salita ng Panginoon. Yan ang utos ng Panginoon. You need to testify. Don't be ashamed of the gospel of Christ. You need to testify because it is the salvation. Ayan ang utos po ng Panginoon. If you would not do it, you are missing in action. Nakaligtaan mo ang utos ng Panginoon. Nakaligtaan mo ang pagawa sa salita ng Panginoon. Kailangan tayo gumawa. Kailangan tayo mangaral. Kailangan mag-testify tayo. Kailangan bahagi ng salita ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Ang mensahe po sa General Conference natin ay maximum impact because of soul. Because of soul, darating na si Jesus Christ dahil sa kaluluwa. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa Mark chapter 8 verse 6, what profit a man if you gain the whole world and lost your own soul? Anong pakinabang sa isang tao na makamtanyang lahat at mawala ang kanyang kaluluwa? That's why your soul is very important. That's why your soul is very valuable, Lord. More than this world. Higit pa sa lahat. Higit pa sa mundo ang kaluluwa mo. Kaya kailangan mo alagaan ang kaluluwa na maglingkod sa Panginoon. Sabi mo, kaluluwa ko, maglingkod ka sa Panginoon. Hallelujah, kaluluwa ko, magsamba ka sa Panginoon. Kaluluwa ka, manalangin ka sa Panginoon. Kaluluwa ka, gumanap ka sa pinag-uutos ng Panginoon ang iyong mga panata mo sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya, sa lumang tipan, kung maalala na si Joshua, ang sabi ng Panginoon, pupunta ka doon sa Jericho, ay inyong silang lulupigin at lulipulin at kubkubin. Kayo ay umikot sa Jericho ng 7 bisis. Every day, umikot kayo. Pang 7 bisis umikot kayo ng 7 bisis rin, kaya 7 na pag-iikot po. Ang 7 is equivalent to the 7 is the numbers of God. 7 is the perfect number of God. Kaya, nung tinupad nila ang utos ng Panginoon, hindi na kaligtaan nila ang utos ng Panginoon, nagiba ang wall of Jericho, kahit ang kapal ng wall of Jericho, kahit ang dalawang sasakyan makadaan doon, nawasak. Bakit? Because of the angel of God intervened. Ang angel of God intervened. Winasak ang wall na yun upang makubkob nila ang kaaway, ang mahigante, ang kaaway. Ibig sabihin, kung sumunod po tayo sa
Panginoon, hindi natin nakaligtaan ang gawa sa Panginoon, ang pagganap sa utos ng Panginoon, matalo natin ang kaaway, makubkob natin ang kaaway. Hallelujah! Magwawagi po tayo, magtatagumpay po tayo, dahil ang Diyos ay maghiganti po sa atin. Ang Diyos ay lalaban sa atin. Hallelujah! Kaya nga sinabi sa banal na kasulatan, Exodus chapter 14, verse 14, the battle is not yours, it is God. Ang digmaan hindi sa isang akin. Hallelujah. Tungkol po kay Elijah, sinabi niya isang woman of Sarepta na sambalo sa tagutom, sa kahirapan, sa tagtuyot. Wala na silang makain, kundi isang dakot na harina at kapiranggot po na langis. Ang sabi ng lingkod ng Panginoon, ay bigyan mo ako ng pagkain. Lutuan mo ako ng pagkain. Ang sabi niya, wala na akong maibigay sa iyong pagkain kundi itong isang dakot na harina at kapirakong langis. Ngunit ang sabi ng lingkod ng Panginoon, si Elijah said, fear not. Huwag kang matakot. Good, lumakad ka. Gagawin mo ang sinasabi ko sa iyo. Gagawan mo ako ng munting cake ng tinapay at ikaw ay gagawa rin at ang iyong anak. Kapinanggot, paano niya mapakain ang lingkod ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, sakay, Elijah, puntahan mo at mayroon akong gagawin sa kanya. Nung sinunod niya ang utos ng lingkod ng Panginoon, nilutuan niya ng pagkain ng lingkod ng Panginoon. At nung nalutuan niya na, nakapagluto pa siya, napakain niya pang anak niya. Kahit ang sinasabi dito, and thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste. Ang lagayan ng kanyang tinapayan ay hindi na walang saysay. No, ang langis ay hindi po na nabibigo hanggang sa dumating ang ulan. Kapag sumunod po tayo sa utos ng Panginoon, hindi ka mawalan, hindi ka magugutom, hindi kukulangin ng Panginoon. Kailangan ka lang sumunod sa utos ng Panginoon. Don't miss the action. Hallelujah. Don't miss. Hallelujah. To obey the word of God, and God will fulfill His promises. God will fulfill His promises, and God will provide, hallelujah, the food, hallelujah, the water, and everything, puri ng Panginoon. Kaya po nang provide ng Panginoon ng pagkain kung susundin natin, huwag natin kaligtaan ang pagsunod po sa utos ng Panginoon. Kaya kay Gideon, si Gideon, marami siyang mga sundalo, 32,000. Ngunit ang kaniyang kaaway, higit pa sa 32,000, kundi hindi mabilang ang kanyang mga kaaway. Kagaya ng tiplak kung hindi mabilang. Ngunit ang sabi ng Panginoon, marami pa rin kayo. Kaya na kailan masubok ko ang mga sundalo. Kaya nga, sinubok sila ng Panginoon. Ang mga duwag, umuwi na kayo! Kaya, ang mga duwag umuwi. Nanatili, kaunti na lang naiwan. Sabi pa rin ng Panginoon, marami pa rin. Subukin niyo sila doon sa pag-inom sa ilog. Pinainom ang mga sundalo sa ilog. Ang iba uminom na sa kaniyang pagsubsob sa bunganga. Ang kanyang ulo ay sinubsob doon sa ilog, sa tubig. Ang iba naman ay kinuha niya ang tubig sa pamagitan ng kanyang kamay. Ang sabi ng Panginoon, ang uminom ng subsob ng kanyang bunganga ang ulo sa kanyang bibig doon sa ilog, pauwiin mo sila. Ang mga uminom sa kanyang mga kamay, yun ang karapat-dapat. Ang uminom sa kanyang kamay, ilan lang? Ang naiwan ay 300 na lang. Ngunit ang kanilang kaaway ay 100,000. Ngunit sila ay 300 lang. Gideon 300. Ngunit ang sabi ng Panginoon, ang digmaan nito hindi sa inyo. Ang digmaan nito ay sa Diyos sa akin. Kaya ang digmaan natin,
ay hindi po tayo lamang, kundi ang digmaan ito ay sa Diyos. Kailangan mo, hallelujah, ang pagsunod. Kailangan mo ang pagganap sa utos ng Panginoon. Huwag tayong matakot, huwag tayong manghinawa, huwag tayong, hallelujah, hallelujah, atras. Kailangan tayo magpatuloy po sa Panginoon. Kaya, ang kukunin ng Panginoon yung gumanap sa utos ng Panginoon, laging handa. Ibig sabihin handa, huwag tayong maging matakaw. Huwag tayong maging masibak. Kaya na kailangan mayroon tayong panalangin at pag-ayuno sa Panginoon. Huwag tayong magiging covetousness. Huwag tayong magiging greediness. Huwag tayong maging masiba. Huwag tayong magiging matakaw. Dahil ang masiba at matakaw, yan ay Diyos-Diyusan yan. Sabi po sa Colossians chapter 3 verse 5. Greediness is a covetousness, it is an idolatry. Kaya, sa huling kapanahonan ito, para po tayong maligtas, huwag tayong magiging matakaw. Huwag tayong magiging masiba. Huwag tayong kuripot o huwag tayong maramot. Kinakailangan mapagbigay po tayo, matulungin po tayo. May control po tayo sa ating sariling sa ating katawan. Kinakailangan malalangin tayo. Kinakailangan nag-ayuno po tayo sa Panginoon. Dahil sabi ng Bible, this kind went not out but by prayer and fasting in Matthew chapter 17 verse 21. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Panginoon! Hallelujah! 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 Praise the Lord! Ang utos, ang isang halimbawa ng ating Panginoon, sabi ng hari, pumunta ka doon sa lansangan. Anyayahan niyo sila dahil ang inanyahan ko ay hindi pumunta dahil marami silang mga dahilan. Ang sabi po ng alipin ng Panginoon. So the servant came and showed his Lord these things. Then the master of the house, being angry, said to his servant, nagalit ang kanyang master, ang kanyang Panginoon. Bakit ay maraming bakante pa? Ang sabi niya, go out quickly into the street and the lane of the city and bring in the head of the poor and the maimed and the halt and the blind. Lahat ng mga hindi niyayahan, anyayahan mo lahat ng sa lansangan. May nakita kayo dyan. May mga mahirap, anyayahan mo sa aking tigingan. Lahat ng mga pipi, yan, mga bingi, mga pilay, mga bulag, lahat ng mga may kapansanan, dalhin mo sila sa aking tahanan. Wala makakain sa mga hindi sumunod, na hindi tumapad sa kanilang mga panata, na inayayahan sila, hindi sila dumating. Inayayahan mo ng Panginoon ng mga pilay, mga pipi, mga bingi, mga may kapansanan. Ang sabi ng master ng Panginoon, and the servant said, Lord, it is done. Ginanap na namin po, Panginoon, ang utos mo, as thou hast commanded. And yet there is mayroon pa rin bakante. Sabi ng Panginoon, mayroon pa rin bakante. Ang sabi niya, the Lord said unto the servant, at sinabi niya sa kanyang alipin, go out in the highway and the hedges and compel them to come in, that my house may be filled. In this last day, hello, makinig kayo, sa huling kapanahonan nito, hanggang maaari kung maaari lang, i-compel natin. Anong ibig sabihin ng compel? Hikayatin mo sila. Kinakailangan sila hikayatin mo. Kinakailangan mo sila. Hatakin mo sila na maglingkod sa Panginoon, na magsamba sa Panginoon, para makakain sila ng salita ng Panginoon, para mapuspos sila ng Espiritu ng Panginoon, upang mapuno ang tahanan ng Panginoon. Kaya hatakin natin sila. Kailangan hatakin mo sila. Hatakan na sa uling kapanahon. Kung ang demonyo humahatak sa isang libutan, sa kalayawan, kailangan hatakin mo sila. Kailangan kain mo sila. Kailangan dalhin mo sila sa tahanan ng Panginoon. That there is an action. If you not do, you are missing action to the Lord. Gagawin mo, hatakin mo. Salamat sa Panginoon nag-akay ng kaluluwa. Sino nag-akay ng kaluluwa rito? Pagpalain ka ng Panginoon. Hallelujah. Hatakan lang yan para mapuspos sila, para maligtas sila, para makakain spiritual things to the Lord.
gusto ng Panginoon, hatakin mo sila. Hanggat maaari, ay pakiusapan o hindi pakiusapan, ay maghahanap ka ng paraan na makakay mo sila, pakainin mo sila, pamasahin mo sila. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Upang mapuno tahan ng Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon sa Romans chapter 11 verse 25, the fullness of the Gentile will come, then Israel will be saved. Kapag napuno na ang mga hintil, ibig sabihin, kapag naakay na natin ang mga kaluluwa, na maghahari na salita ng Panginoon. Tanungin mo yung sarili, nakapagbahagi ka na ba ng salita ng Panginoon? Nakapag-akay ka na ba ng kaluluwa? Kapag wala ka, you are missing in action. Kapag hindi ka pa nakapag-akay ng kaluluwa, you have a missing in action. Wala ka pang nagawa. Hindi mo pa nagawa ang utos ng Panginoon. Hindi mo pa naganap ang utos ng Panginoon. Kailangan mo, sabi ng Panginoon, go and preach the gospel to every creature. Go and preach the gospel. Hallelujah! And to the testify to the nation and the ancient come, nagiging patotoo sa mga bansa dating umakas. Amen. Hallelujah. Magpatotoo ka ba? Mangal ka ba? Upang may action pa tayo. If you will not preach the gospel, you are missing in action. Hindi mo naganap ang utos ng Panginoon. Kasi nahiya ako. Kasi natakot ako. Kasi ay natataranta ako. Kasi mahirap lang ako. Huwag ka nang mag-alibay. Huwag ka na maghanap ng paraan. Kinakailangan gaganapin mo na ang utos ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Upang darating ng Panginoon. Sabi mo, tagal na sinasabi ng Panginoon, hindi pa dumating ang Panginoon. Bakit hindi pa dumating ang Panginoon? Dahil hindi pa natin tunupan ang utos ng Panginoon. You miss the action. Hindi mo tinupan ang utos ng Panginoon. Hindi natin tinupan ang utos ng Panginoon. Sabihin mo, tutuparin ko ang utos ng Panginoon. Gaganapin ko. Susundin ko. Ipapangaral ko ang iyong mga salita, Panginoon, na hindi ko na ikakaya. Amen! Hallelujah! Praise God! Kaya nga, ang sabi po, isang halimbawa ito, sa Luke chapter 10, verse 33 to 34, and a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion on him. May tatlong tao. Una, ang saserdote. Pinabayaan niya lang ang nakahanglusay na mama na tinulis. Sunod ang mga Levita. Pinabayaan rin. Ngunit ito ang Good Samaritan. Nung nakita niya ang nakahanglusay na mama, ang sabi niya, nahabag siya, naawa siya, nagdalang habag. Dahil nagdalang habag siya, sabi niya, and he went to him, pinuntahan niya, and bound up his wound. Ang kanyang mga sugat ay inalian niya, and pouring in oil. Nilangisan niya ang wine, binuhusan ng langis at alak, and set him on his own desk, and dinala sa kanyang lagayan. Ginarga niya sa kanyang asno, and he brought him to the inn and took care of him. Dinala niya sa bahay tuluyan at pinalagaan. Mayroong tatlong tao. Ito ang priest, ito reliyoso. Pero hindi gumanap sa utos ng Panginoon, pinabayaan. Ang sakristan, yung malibitang masakristan niya, pinabayaan niya rin. Pero ang Samaritano, ibig sabihin mo Samaritano, yung mga hintil, yung mga na walang reliyon. Pero mayroon talang habag. Kasi ang reliyon natin, hindi po kailangan natin pairalin ng reliyon. Kailangan natin ang habag sa Panginoon. Ang awa, hallelujah. Kapag may awa ka, you have an action. Kung wala kang awa, you miss in action. Kung wala kang habag, you miss in action. Nakaligtaan mo ang habag. Kung wala kang pag-ibig, nakaligtaan mo ang pagmamahal ng Diyos. Kaya dahil sa habag niya, dahil sa awa niya, hindi niya nilintana ang kahirapan, ang panganib, kung matutulis siya, basta natutulungan niya ang
na handusay na mama. Itong huling kapanahunan, kailangan natin tumulong sa nangangailangan. Kailangan natin sagipin ang mga nakadusay. Kailangan natin sagipin ang mga taong pupunta sa impyerno. Kailangan natin sila ibahagan. Kailangan natin sila alagaan. Dalhin sa bahay tuluyan. Ibig sabihin, dalhin sa tahan ng Panginoon upang maalagaan sila. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Upang maalagaan sila. Dalhin natin sila sa tahan ng Panginoon. Kasi hindi niya nilantanak ang gastos niya. Alam niyo po, to win souls, there is a price. There is a suffering. Kaya, because of soul, kailangan huwag ka maghinayang ng pera mo. Because of soul, huwag ka maghinayan sa palo mo. Because of soul, huwag ka maghinayan sa anumang oras mo. Kailangan mo, hallelujah, talaga ang buhay mo. Italaga mong oras mo. Italaga mong pera mo. Italaga mo ang pagod mo. Dahil yan ay gagantihan ka ng Panginoon. Hallelujah. Dahil kung ginawa mo yun, you have an action. But if you do it, you have a missing in action. Kinaligtaan mo ang pagsunod sa Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, sabi ng Panginoon sa Matthew 25 verse 40, Then the king shall answer and say unto them, Verily I say unto you, sinabi ng hari, sinasabi niya sa kanila, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me. Ang sabi ng hari, ang sabi ng Panginoon, kung ginawa niyo ito sa maliit nito, ginawa niyo ito sa akin. Dinalaw niyo bang may sakit? Dinalaw mo bang nangailangan nagugutom? Dinamitan mo bang hubad? Pinakain mo ba ang nagugutom? O nangangailangan ba tinulungan mo? Kung minsan ayaw ko dahil namimihasa sila. Kung minsan ayaw ko natutulungan sila kasi mapagsamantala. Pero ang sabi ng Panginoon, kung ginawa niyo ito sa kanila, ginawa niyo ako sa akin. Huwag niyo sinabi na pagpansamantala sila. Basta kung ginawa niyo sa kanila, ginawa niyo sa Panginoon. Hallelujah! Kapag hindi mo ginawa, you have missed the action of God, the love of God. Amen? Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya nga sabi, sa kaya namin Panginoon, hindi namin ginawa sa iyo. Kaya sabi ng Panginoon, nung ako'y nagutom, hindi niya ako pinakain. Nung ako nauhaw, hindi niya ako pinainom. Nung ako'y hubad, hindi niya ako dinamitan. Nung ako ay nagkasakit, hindi niya ako dinalaw. Nung ako'y nakulong, hindi niya ako binisita. Ang sabi ng mga tao, Panginoon, hindi namin ginawa sa iyo yan. Kung ginawa niyo sa maliit niyo ito, ginawa niyo sa akin. Ibig sabihin, anumang bagay na ginawa natin para sa Panginoon, ay gagantimpalahan po tayo ng Panginoon. And you have an action to the Lord. But kung hindi natin ginawa, mayroon tayong missing in action. Kristiyano ka na, kuno, born again ka na, kung wala tayong gawa, ay puro tayong nawa na walang gawa. Hindi na kailangan mayroong gawa, parang hindi tayo purong nawa. Hello? Palakpakan din ang Panginoon. Hallelujah! 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 Kaya ang gospel ay kahulugan ng gospel is, acronym ng gospel is, God created us to be with Him. Nilalakay niya para tayo sa Kanya. We are created by God in Genesis chapter 1 verse 26. Ang O stands for our sins separated us from Him. Dahil sa kasalanan na siyang nagpahiwalay po sa atin. In Isaiah chapter 59, your sin have separated you between you and your God and hide His face upon you. Ang kasalanan ang siyang nagpahiwalay po. Ang is stands for sin cannot be removed by good deeds. Ang kasalanan mo
hindi na papatawad dahil sa iyong mabubuting gawa. Kasi mabait naman ako, mabubuting tao naman ako. Ano sinabi sa Isaiah 64 verse 6? Your righteousness is just a filthy rag in the sight of the Lord. Ang iyong katuwiran ay isang basahang marumi sa harapan ng Panginoon. Kaya hindi mo sa mabuting gawa maliligtas ka. Kailangan sa awa ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Hallelujah! Peace stands for paying the price for sin. For Jesus died and rose. Binayaran ng Panginoon ang ating kasalanan at siya ay namatay, nalibing at nabuhay na maguli. Kaya na, in Romans chapter 6 verse 4, for as many have been baptized into Christ, as baptized into His death, if we have been planted upon His death, we are planted upon His resurrection. Kung tayo tinanim kasama ni Kristo at tayo inilibing kasama ni Kristo, tayo ay mamuhay sa panibagong buhay. Yan ang gospel ng ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! He stands for everyone who trusts in Him alone has eternal. Sa Kanya lamang ang may buhay na walang hanggan. Kaya sa 1 John chapter 5 verse 20, we know that we are in Him that is true. Jesus Christ is the true God and eternal life. Kung wala ka kay Jesus Christ, wala kang Diyos. Kung wala ka kay Jesus Christ, wala kang buhay na walang hanggan. Kaya magkaroon lamang tayo ng buhay na walang hanggan. Mayroon tayong Diyos kung tayo tumanggap kay Jesus Christ. Nagtiwala tayo sa Kanya. Amen! Hallelujah! Ang L stands for life with Jesus starts now and last forever. In John chapter 10 verse 10, the thief cometh to steal, to kill, and to destroy. But Jesus Christ come in this world that we might have life more abundantly. Magkaroon tayo ng buhay, ganap at kasiyasin ng buhay. Kaya, hallelujah! Outside kay Jesus Christ, wala tayong kaligtasan. Kaya ibahagi natin sa kanila ang kaligtasan. Kay Jesus Christ, lamang matagpuan. Hallelujah! Hallelujah! Yan, ipahayag mo. Ipahayag natin. Kailangan mo tanggapin si Jesus Christ. Hindi lamang ikaw ay nagsabi na tinanggap kong kailangan mayroong gawa. Don't miss the action. Mayroong gawa. Anong gawa? Magsisi ka ng kasalanan mo. Magkabautismo ka sa pangalan ni Jesus Christ. Tanggapin mo ang Espiritu Santo. Kinakailangan magsamba ka kay Jesus Christ. Linggo-linggo. Kinakailangan. Hallelujah! Magpakatuwid ka, magpakamanal. At kailangan mo magpatuloy po sa Panginoon. Yun pong ibangili pamamahali natin mamaya. Kailangan mo, ipapatuloy mo, ipapangaral mo ang salita ng Panginoon na hindi lamang ikaw manampalataya, na hindi lamang nagsisisi ka, hindi ka nabautismo lamang. Magpatuloy po tayo sa Panginoon. Hallelujah! Kapag hindi tayo magpatuloy sa Panginoon, you have a missing in action na kaligtaan mo ang pagsunod at pagganap sa utos po ng Panginoon. In Luke chapter 15 verse 20 to 21-22, ang isang alibunghang anak, nilustay niya ang minana niya sa kanyang magulang doon sa paglalasing, sa kabaris, mga sa lahat, sa kalayawan. Ngunit, nung dumating ang tagutom, wala na siya makain, nubos niya kanyang kayamanan, nubos niya kanyang mana sa paglulustay sa kamunduhan. At siya ay nag-alaga na lang ng hayop. Nag-alaga ng baboy. At sabi niya, mabuti pa ang baboy, may pagkain. Ako wala, mamatay na. Mabuti pa ang baboy, may pagkain, ako mamatay na. At sabi niya, tumayo pa ako, hindi na kinakailan natin mamatay. Kinakailan action ako. Babalik na ako sa tahan ng aking ama. Wala naman kung mamanahin, kinuha ko na. Hindi bali maging alipin ako sa aking magulang. Basta babalik ko doon, may pagkain doon, maraming pagkain ng aking mga ama, katulong ng aking ama. Kahit katulong na lang ako, para mabuhay. Alam niyo po, huwag tayo magpamayabang. Para mabuhay, tumayo po tayo. Para mabuhay, lumapit tayo sa Panginoon. Magbalik loob tayo sa Panginoon. Huwag may action. Huwag tayo manatiling mamatay. Huwag tayo manatiling na walang gawa sa Panginoon. Kaya siya ay tumayo. Bumalik sa kanyang ama habang malayo pa siya.
Nakita ng kanyang ama, sabi niya, ang anak ko patay na buhay. At niyakap siya ng kanyang ama, anak, mabuting buhay ka. Mabuti ay buhay ka at tatagpuan patay at nabuhay ka. At sabi niya, Ama, hindi na ako karapat-dapat na tawagin mong anak. Ako ay maraming kasalanan sa iyo. Gagawin mo naman kung alitin mo. Magiging katulong mo lang. Hindi na ako karapat-dapat na magiging anak mo. Ngunit ang ama sabi niya sa kanya mga katulong, kanya mga katulong sabi niya, bigay mo ang damit ito, bigyan mo siya ng damit, bigyan mo siya ng sapatos, ibigay mo ang sing-sing na patunay na anak ko pa rin siya. Nangangulugan. Sa kabila ng maraming kasalanan natin sa Panginoon, kung tayo magbalik loob sa Panginoon, don't miss in action, tumayo pa tayo, lumakad, lumapit sa Panginoon, magbalik sa Panginoon. Tayo mga backslider, tayo mga humiwalay sa Panginoon. God is there, hallelujah. Ang Diyos ay nandyan pa rin na magbalik loob tayo. Kaya yakapin pa rin tayo ng Panginoon. Tatanggapin pa rin tayo ng Panginoon. Kung nais ng Diyos, hallelujah, maligtas tayo. Kung nais ng Diyos, hallelujah, magbalik tayo sa Kanya. Kailangan tumayo ka. Kailangan lumapit ka sa Kanya. Kailangan gumawa ka. Ihakbang mo ang iyong paa. Sabihin mo, Ama, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Gusto lang ng Panginoon ka ng tawad sa Kanya. At ang God magpatawad sa iyo. Kung ano mang kasalanan mo, patatawarin ka ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, patatawarin ka ng Panginoon. Praise God. Nangahulugan. Maraming mga backslider ngayon, kinakailangan natin sila arugain. Hallelujah, bisitahan. Para lahat magbalik loob sa Panginoon. Maraming mga tao may sakit, na stroke, na himatay, na walang makain. Salamat sa Panginoon may makain ka. Salamat sa Panginoon malusog ka dahil pinalusog ka ng Panginoon. Kaya nasabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, gusto ni Satanas na ligligin ka kagaya ng trigo. Ngunit nanalangin ako sa iyo, kung ikaw lumakas, palakasin mo rin ang iyong mga kapatid. Kung lumakas ka, huwag kang makasarili. Palakasin mo rin ang kapwa mo. Palakasin mo rin kapatid mo, ang pamilya mo, ang mahal mo sa buhay. Palakasin mo, huwag kang makasarili. Hallelujah! Hallelujah! Responding by love and compassion and mercy to the Lord. Amen and amen. Hallelujah! Kaya, ang panghuling talata, in Luke chapter 15 verse 7, he said, I say unto you, that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repented, more than over 99 just person which need no repentance. Nangahulugan ang ating pagsisisi, ang iyong pagsisisi, mahalaga sa Panginoon, kagalakan sa langit, na may isang kaluluwa, na isang makasalanan nagsisisi, higit pa sa 99 person. Ibig sabihin ng isang kaluluwa na lumapit sa Kanya, na tumanggap sa Panginoon. Hallelujah! Laksa-laksa ang anghel at tutuwa. Higit pa sa 99%. Ibig sabihin, yan ang aksyon. Yan ang aksyon. Ibig sabihin, gumanap po tayo. Magsisisi po tayo ng ating kasalanan. Hiniling ko po tayo tumayo lahat sa Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, I don't want to miss my action. I don't want to miss my promises to you, Lord. I don't want to be left behind. Hindi ko, Panginoon, nais na maiwanan ako sa rapture. Ang ililigtas ng Panginoon sa rapture ay may gawa. Hindi niya inilagdaan ang kanyang pangako. Hindi niya pinabayaan ang kanyang panata sa Panginoon. Kaya anumang panata mo sa Panginoon, ibalik mo, kaibigan, kapatid. Remember your first love. Remember your promises to the Lord. Remember your commitment to the Lord. Hallelujah, hallelujah. Alalahanin mo ang mga panata mo sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Panginoon nagbabala. Hallelujah. Huwag niyong kaligtaan ang paggawa. Nagsisimba kayo, ngunit wala kayong dalang kaluluwa. Kinalimutan niyo ang inyong panata. Kinalimutan niyo yung mga pangako niyo. Ang inyong mga commitments
sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ibibigay ng Panginoon ng Espiritu Santo. Bakit ang Espiritu Santo ibibigay po sa atin? For what purpose? Anong layunin bakit ibigay ang Espiritu Santo? Ngayon sabihin, Lord, puspusin mo ako ng Espiritu Santo para maligtas. Ngayon, kung napuspus ka ng Espiritu Santo, anong gagawin mo? I-display mo lang, makasarili ka lang. Mainip ka. Mainip ka. The purpose that you will be filled with the Holy Ghost, the purpose that you receive the Holy Ghost, you need to testify Jesus. You need to preach Jesus. You need to testify Jesus. You need to teach Jesus. To preach Jesus. Hallelujah. To spread the gospel of God. Na ikaw, pinuspos sa Espiritu ng Panginoon. Kung naranasan mo ang Espiritu Santo ng Panginoon, ipatutuo mo, kay sarap na maglingkod sa Panginoon. Higit pa sa alak, higit pa sa ginto, higit pa sa pera, higit pa sa kalayawan. Kung ikaw mapuspos sa Espiritu ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga sabi ng Panginoon, for the kingdom of God is not meat and drink, but peace and joy and righteousness to the Holy Ghost. Kapag mapuspos ka ng Espiritu Santo, hallelujah, hallelujah, may kagalakan ka, may kasiyahan ka sa banal na Espiritu ng Panginoon. Ngayon, lumapit tayo sa Kanya. Hallelujah, let us come to the throne of grace of God. Let us come in the altar of God. Sabi, Lord, fill me with the Holy Ghost. And I will teach you, Lord. I will testify you, Lord. I will preach the gospel, Lord. Hallelujah. Ipatutuo kita, ipapangal kita, ibabahagi ko yung pag-ibig ay yung pagpagaling sa akin. Puspusin mo ako ng Espiritu Santo, Panginoon, upang maligtas ako, upang marapture ako, upang hindi maiwanan. That you will not be left behind, upang hindi ka maiwanan. Darating ang Panginoon, kaibigan. Darating ang Panginoon, kaibigan. Ngunit, ang sabi ng Panginoon, kulang kayo sa gawa. Darating na ang Panginoon, kaibigan. Ngunit ang sabi ng Panginoon, kulang kayo sa gawa. Ano ang kulang nyo? Hindi nyo tinupad ang panata nyo sa Panginoon. Na kung mapuspos kayo ng Espiritu Santo, ipangaral nyo si Jesus Christ. Ipangaral mo ba si Jesus Christ? Kung ipapangaral mo si Jesus Christ, ipagkaloob sa iyo ang Espiritu Santo ng kaligtasan, ng katibayan, ng agalakan, ng kasiyahan. Sabihin mo, Lord, fill me with the Holy Ghost. And I will testify you, Lord. I will preach the gospel, Lord. And don't be ashamed. Don't be discouraged. Don't be dismayed. Don't be afraid. Don't be intimidated. Kailangan mo, huwag kang matakot, huwag kang manghinawa, huwag kang malupaypay. Kailangan mo, hallelujah, ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nga sabi, ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. The purpose of the Holy Ghost, that you will be witness in Jerusalem, in Judea, in Samaria, until the uttermost part of the earth. Ngayon po, sabihin mo, open your mouth. Hallelujah, sakalabalaya, sakiyayasan. Open your mouth, sabihin mo, Lord, fill me with the Holy Ghost. And I will testify, O Lord. Yes, sakalabalaya, sakiyayasan. Hallelujah, 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 hallelujah. Fill me the Holy Ghost. Fill me the Holy Ghost. Fill me the Holy Ghost. In Jesus' name, Lord. Hallelujah. We'll testify. We'll testify, O Lord. We'll preach and testify. Hallelujah. We'll preach and testify and teach your words, Panginoon. Ipangaral ni Jerusalem, Panginoon, ang iyong mga salita. Ipapangaral ka niya, Panginoon. Ipatotoo ka niya. Ituturo, hallelujah, ikaw darating, Panginoon. Hayabalaya, sakiyaya, santa. Na hindi sa mahiya, Panginoon. Puspusin mo siya. Ibalik mo ang pagmamahal niya. Ibalik mo ang kanyang pagmamahal. Ibalik mo ang init at alab, Panginoon. Hayabalaya, sakiyaya, santa. Hallelujah. Ibalik mo ang alab. Ibalik mo ang alab sa iyo, Panginoon, Lord Jesus' name. Ibalik mo ang init at alab, Panginoon. Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Huwag ka magmasid lamang. Darating ang Panginoon. Ang Panginoon ang uusap. Kung nais nyo ay makasama sa rapture, ang isasama ng Panginoon sa rapture ay may gawa. Hallelujah. May gawa na kamanalan. Hallelujah. Ang aral ng bubunga sa Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, receive the Holy Ghost. Testify Jesus. Receive the Holy Ghost. Testify Jesus. Receive the Holy Ghost. Testify Jesus. Ipangaral pa ni Jolito, Panginoon. Ipangaral ni Jolito, Panginoon. Ang iyong masalita. Ipangaral pa ni Auntie. Ang iyong masalita. Yasa kalabalaya sa
maging pananalig, Panginoon, upang may gawa, upang may gawa, upang may gawa. Upang may gawa, upang may gawa. Huwag mo kaligtaan ang paggawa, huwag mo kaligtaan ang pagtupad sa utos ng Panginoon. Receive the Holy Ghost, receive the Holy Ghost, receive the Holy Ghost, receive the Holy Ghost, receive the power of the Holy Ghost. In Jesus' name, in Jesus' name. Sige, receive the Holy Ghost. Sige, hallelujah. Huwag mo pansinin katabi mo. Hallelujah, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. Darating ang Panginoon. Mag-testify ka. Hallelujah. Darating ang Panginoon. Magbubunga ka. Yasa kalabala, yasa kiya, yasa hallelujah. And there is an action. There is a fulfillment in your action. There is a fulfillment in your words, your promises in Jesus' name. In Jesus' name, receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Receive the Holy Ghost in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Sa pangalan niyo po, Panginoon. Sa pangalan niyo po, Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, sa Brother Ricky po, Panginoon, Lord. Ibalik mo ang sigla lakas, Panginoon, na hindi sa mahiya, na ipangaral bilang sa konduktor, doon sa boss, Panginoon, na ikaw darating, na magbubunga, halay magbabala, sa sakatauhan na ikaw darating, diyan sa kalabalaya sanda. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, don't miss the action of your words, of your mouth. Hallelujah, yes, sa kalabalaya sanda, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, preach the gospel. In Jesus' name. Testify Jesus. Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. Testify Jesus. Receive the Holy Ghost. Hallelujah, in the name of Jesus. Itong hallelujah, hallelujah. Bisita pa yung magpabautismo doon sa Panginoon. Hindi lang sa magpabautismo. Puspusan mo siya ng Espiritu Santo. Magsiya ng aral, magpatotoo, magbahagi yung salita na hindi siya makalimot, na hindi siya iwalay sa iyo, magpatuloy hanggang sa wakas sa kanyang buhay. For they that endure to the end of them shall be saved. Jesus' name, Jesus' name. By the power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Ghost.